On the way tayo sa San Pablo City doon sa Laguna at tayo po ay nagko-coordinate ng mga bagong series para sa isang YouTube channel ko, yung Pinoy How To. Kasi nga, bubuhayin na natin yung channel na yon. Yung channel naman na yon ay livelihood pa rin, pagkakitaan pa rin, pero ito ay mostly para sa home-based business, para sa food business, para sa online business at mga services. So yun po yung mga content ng YouTube channel na yon. Kumbaga related pa rin siya kay agribusiness kasi sa agribusiness yung produkto na na-produce out of farming halimbawa ay magiging raw material naman siya doon sa pag-produce ng bagong produkto. Yung value adding, yung value added products, yun naman ngayon yung mga tipo na mga dinedemo natin, no, ginagawa natin ng instructional para sa Pinoy How To YouTube channel. So ngayon, doon sa San Pablo, sila rin po ay subscriber ng agribusiness at nakita nila yung episode natin doon sa Lopez, Quezon at saka doon sa Katanawan, Quezon about doon sa Coco Pit and Coco Choir. So, tinawagan ho tayo kasi meron ho sila mga ginagawang produkto out of Coco Pit and Coco Choir. So, ito po ay response doon sa problem ni Milo Idea kung ano ang gagawin niya doon sa mga Coco Choir na hindi ho nabebenta at inabot na ho ng taon. 2 years, 3 years na nandun lang siya nakatiwangwang. Tinawagan naman tayo nila Ma'am Cynthia, okay, dahil siya naman ay nagde-develop ng mga produkto na galing, na pwedeng gamitin ang Coco Choir, ang Coco Pit, at iba pang materials katulad ng bark ng banana or dahon ng sugarcane at iba pang mga sabihin na nating waste na kumbaga, waste sa agriculture ay pwede mo pa siyang i-convert into other form na magiging raw material o magiging bagong produkto o bagong raw material. Naisip ko na while nagko-coordinate, since it's related naman, edi gawan ko na rin siya ng YouTube video para dito sa agribusiness. So ang makikita nyo ngayon ay yung actual coordination process namin para doon sa Pinoy How To na ipapalabas natin dito sa agribusiness. Yung na-mention ko po na yung Pinoy How To na YouTube channel ko ay bubuhayin natin ulit. At ito na nga, nag-start na tayo. At dito tayo sa Ma'am Edna, yung isa sa magiging research persons na gagawa ng mga iba-ibang mga handicraft na i-feature natin sa Pinoy How To. Ayan. Hello Ma'am Edna. Good afternoon. Ayan. Si Alex po, daughter ko. Hello po. At saka si Mike. Hello. Ayan, yung team. Pasok po kayo. Apo. Wow, ang dami niyong halaman ah. Ay, kasi nga nung nag-pandemic, parang wala na akong magawa. Bumili ako ng strawberry, nagpasibol ako na... Ma'am Edna, kapitan lang kita ng mic ha. Oo, sige. Nag-culture ako ng apple. Apple? Ayan po. Yan, mga apple yan. Ito, laurel. Sila lang pakuha ng papel, tapos ng nila. Ayan, si Ma'am Edna Andes Palad. Siya po ay inaay natin na maging research person para sa ating Pinoy How To YouTube channel. At si Ma'am Edna po ay expert sa paggawa ng mga handicraft. Opo. Paggawa ng mga handicraft, iba-ibang handicraft na ginagamit po yung mga indigenous materials. Usually waste materials. Waste materials, katulad po ma'am ng... yung bunot. Bunot, okay. Yung water lily. Yung banana stalks. Okay. Pasok tayo, medyo umulan. Hello po, yan. Ito po yung aking kasama sa paggawa.
Apo. Si Gemma po. Ma'am Gemma. At saka ayun ay mga pamangkin ko na nandito. Oh, so ito, I assume mga raw materials sa Ito mga po, opo. Ito, mga raw materials po. Ito yung Coco Coir. water lily. Ang water lily, pakita natin. Ito po yung leatherized water lily. So, finished product na po ito. Leatherized po, ginagawang shoes, ginagawang bag. Okay. Ayan po. Ito po yung nanalo ng Ginintuang Award. Gawa niyo to? Apo. Invention niyo to? Opo. Akin po itong technology. Wow. Naka-IPO po yan sa akin. Okay. At least na yung patent niyo po. Oo. Ang ganda. Ito po yung, Banana. ay ba naman to? Opo, banana steps Ito po yung water lily po. water lily. Ito, ay, Banana sorry po. Nakikinig Oo. na ako. Sige po. Walang kaso. Banana, ito po yung bark ng banana. Opo. Okay, ano naman ginagawa niyo dito? Ma'am? Wallpaper. Ayan po. Wallpaper. Ayan po yung nanalo sa Japan na Ito naman. good Ito naman, design. Opo. mga ibang topics na agriculture na pag hinarvest mo yung produkto sa agriculture at pre-process mo at naging ibang product na or naging handicraft, papasok naman ngayon Ayan, yung si mga Ila. product na yun, under ng Pinoy YouTube channel. Ito po yun. Ito po yan, ma'am. Opo, pero wala pa po itong lignin. Ang backing po niya ay craft paper. Craft paper. Oo. So, Tapos, ito na po yan. Opo. So, basically, ang ginagawa ni ma'am, gumagawa ka yung from the scrap, gagawin mo siyang raw material. Semi-process po. Semi-process ang tawag doon. Semi-process materials na pwedeng gawin nilang kung ano-ano. Ginagawa itong cover ng mga kahon, yung linalagyan ng mga utilities, mga kung ano-anong mga boxes, ganyan, na opo. decorative. Opo. Pero ang intention ko dito is wallpaper talaga. Wallpaper. At ito po yung nanalo sa Japan ng ng Good Design Award. Ganda, no? Kung artist ka, 'di ba, may incorporate Kasi yung pong yung haspe na tinatawag sa furniture making, yung haspe iba. Yung meron na siyang sariling design. Oo. So pwedeng halimbawa yung table mo wood, ipapatong mo to. Pwede po. Para ito yung magiging texture ng wood. Pwede po. At tumatagal po ito more than 10 years. Okay. Ma'am Edna, bakit ka marunong mag-process? Ano ba ang background mo? Ako po ay isang fine arts graduate. Pero maraming kakumpetensya when it comes to designs. So, sabi ko, might as well magbigay ako sa mga designer ng materials, new materials. Kasi marami nang may abaka, marami nang sinamay, marami nang kung ano-ano. Pero nag-isip ako ng yung bago para ako ang una. Parang ganun. So basically, water lily, banana, sugarcane leaves. pati sugarcane. Opo, meron po kami. Okay. Sugarcane leaves. So meron po kami dito, papel na sugarcane. Kumbaga, yan. Ito naman. Yan po ay handmade paper Okay. out of Sugarcane sugarcane. Opo. Ano yung sugarcane mo, yung na-harvest na? Opo, yung, di ba, nag-harvest kayo, kunin yung mga dahon-dahon. Oo. Yan po yun, dinudurog. Ito yon. So, handmade paper ito out of sugarcane leaves. Opo. Nung araw Para kasi, ding abaka, para ding... early 90s, sobrang uso yung handmade paper. Opo, opo. Pero ang ginagamit nila ay kugon grass, sinamay, abaka. So, nag-introduce ako dahil waste lang yan eh. Ang kinakain lang ng baka kambing, yung upper part ng dahon. Kasi yun ang fresh, yun ang malambot. So, ito, yung matitigas na part yung nasa ibaba. Ito yung ginagawa niyang paper. Ito yung finished product. Naging shoes. Madumi na nga. Madumi lang. Pero okay lang. At least nakita po nila na yung mga maganda, no?
Si Alex po ay fashion design graduate. Ah, okay. Yan. Where? Alam nyo, pinupuntahan ako dito ng mga estudyante ng Benilde, Ateneo. Doon siya graduate. Mga St. Benilde nagpapadevelop sa akin ng new materials. So, lahat ng yung thesis nila, tinuturuan ko sila dito. Kasi, nire-refer naman ako sa kanila ng design center. Oh, I see. Pagka sinabing new materials, tapos fiber, Philippine fiber, ay ako ang pinupuntahan. Most of my client is DTI. Kinukuha akong resource kaya design center. Opo. Ito po, water lily, then cocoa fiber. Patingin po. Ayan o. So, water lily ito. Tapos, cocoa fiber. Cocoa peat. Cocoa peat. Wow! Cocoa peat, cocoa fiber, water lily. Yes. Ganda. Ito po ang mga tsinelas namin. Okay lang. Pwede siyang mabasa. Meron po kasi mga sapatos na pag binasa mo nasisira na agad yung mga dito. Ay, hindi po. Hindi po. Waterproof po yan lahat. At anong material to, ma'am? Cocoa fiber. Cocoa fiber. Cocoa fiber po. Kaya niya ako kinota. Kasi Oo, nakita nyo. Sabi ko sa'yo. Yung tamakmak na cocoa fiber doon. Na inabot na ng ilang taon. Taon na doon. Oo. Sabi ko, bakit sila ganun? Ang daming mapapaggagawan. Meron ako, yung bunot ng buko, kasi malambot siya dahil buko, pwede nating gawing scrubbing pad. Body scrub. Kasi may natural oil po sila. Wow. Na pwede nyong gamitin. Si Ma'am Edna po ay napanood niya yung episode natin sa Agri na si Milo idea doon po sa Katanawan, Quezon. Oo, sa Katanawan. At yun ay ina-announce namin doon na kung may mga makakita na pwede siyang tulungan. Kasi taon-taon na yung inabot ng mga coco choir, hindi nila alam saan i-dispose. Nakita ni Ma'am Edna, kaya kinontak niya tayo. Para ipakita na actually marami palang pwedeng gawin. Marami po talaga. Marami po. Marami po talaga. Meron din akong scrubbing pad. So, ginagawa ko siyang ganong kalaki, parang yung scrubbing pad talaga sa scouring pad ng plato. Meron ganong kaliit, pang-scrub, pansabon sa plato. Pwede sa plato, pwede sa katawan. Iba po yun sa katawan. Iba. Yung pong sa mga plato, yung po yung mga matured. Okay. Matured na fiber. Kumbaga yung brown na. Ito namang sa katawan, yung sa buko. Sa buko. Yung sa nyog, yung sa plato. Bulaklak ng damo. Ayan oh. Ganda oh. Pakita natin. This is bulaklak ng damo. Para sa mga artist po. Ma'am, ipakita nga natin. Wow. Bulaklak po ito ng damo. Pero para siyang fabric. No? Opo. Hindi po, yung design po ay yun po yung nilagay ko. Oo. Anong damo po yan? Ano man tawag sa damong to? Mutha daw po. Mutha. Yung lumalabas dyan sa mga gilid-gilid na merong ganito. Yung dilaw? Yung brown. Yung brown? Opo. Okay. Ayan. So, parang artwork. Parang paint. Oo. Tapos may pinatong po kayo para mag-stick sila. Yes. Yun po yung yun po yung materials namin na hindi namin pinagbebenta, yung finishing. Parang fabric, no? Aha. Ito naman ay acrylic painting, pero nilagyan ko siya ng touch ng natural. So, linagyan ko siya ng dahon, acacia. Totoong dahon? Opo, totoo ito. Ito, hindi. Paint. Painting. Opo. Totoong daon ng acacia po yan. Opo. So, drinay niyo po rin yan. Niluto po. Niluto. Para maalis yung skin. Ang tawag dyan, fossilize. Okay. Fossilize. Ang dami nating natututunan kay ma'am. So, yan po. Ito mga damo. Ito yung mga damo. Hindi pa po yan tapos. Kaya ginagawa pa to. Opo. Ito yung bulaklak na, yung violet.
na damo. Okay. Tapos, ito, yung damo talaga itself. Okay. Na parang Bermuda grass. Tapos, ito yung mutha. Ito yun. Yung kagaya nun sa isa. So, hindi pa po siya tapos. Kunwari night. Oho, yun na. Parang malamig sa isip. Ganyan. So, pag ito ma'am, ibebenta, magkano to? Mura lang po yan. Hindi naman ako kilala. Ay! Depende po yun kung kilala ka o hindi. Pag kilala ka, mas mahal. Opo, pag kilala ka na, medyo may presyo na. At saka, doon sa nakakakita ng artwork, yung mga marunong sa art marunong talaga. tumingin, medyo po. Ma-appreciate nila. Opo. Ito po yung mga dahon na pinofossilize ko. Nung nagpunta ako ng Marinduque, binigyan nila ako ng corona. Corona, Marinduque. Basta nagbigay kayo sa kanila ng information, tinuruan nyo sila para maging successful. Pinagpe-pray over kayo nila at linalagyan ng sombrerong ganyan. Tapos hinahagisan kayo ng bulaklak. Flowers. Opo. Totoo po yun. Kaya ito tinago ko, souvenir. Ito gawa nila to? Yes. Gawa ng mga taga Marinduque? Opo. Yan po ay talagang ginagawa nila on the spot. Halimbawa, nagpunta ka doon first day. So kung tatagal ka doon ng mga 5 days, on the first day, ginagawa nila yan. On the 5th day, ibibigay sa'yo. Galing, no? Opo. So, anong pangalan ng company niyo, ma'am? Red Palm. Red Palm Ventures. Oo. So, ito po yung mga coco-coir? Oo. Yan na po yung, ito po yung may kulay. Kinulayan nyo na to? Opo, kulay. Tingnan mo. Kasi gagawin tong rug. Okay. Yung dyan mat sa doormat. Oo, ang dami palang pwedeng gawin, no? Oo. Okay. Yan, kinulayan po. Tapos, tatahiin sana yan dyan. Okay. Nag-pandemic nga. Anong tahi ang gagawin na? Ganon. Magkakaroon ng design. Magkakaroon ng design para pati tumibay ito. Oo. So, kung tatapakan siya ng tao, hindi siya masisira. hindi po. Marami po kaming binigyan ng training sa Quezon, sa Gumaca, sa Mulanay. Pero yung Mulanay, since ang kumuha sa akin ay LGU, sa kanila lang. Sa LGU nila? Oho. So ma'am, talaga ang services mo, hinahire ka ng mga LGU para magturo ng livelihood? Within San Pablo, free po. Libre? Free po ako. Pag sa labas, ay meron na po. Kasi mawawala ako dito ng ilang araw, gano'n. Understandable naman po yan. Pero pag dito, eto water lily, to clutch bag. Ang dami ko na pong nabentang ganito. Kasi all of those are one of a kind. Ito lang yung natira kasi luma na. Oh, okay. Ito yung inner portion ng water lily. Ito yung loob nito. Ito skin Ito yung labas. Aha. Di ba yung water lily stalks, kakayudin nyo? Yung kinayod nyo, inipon din namin, ginawa namin ganito. Okay. Ginawang bag. Yung parang yung parang foam. Yung foamy area, opo. Ito naman po yung mga special na. So ito, customized. Gumagawa ko nito, customized lang. Pwede pang Instagram, no? Customize ito kasi medyo mahal yung mga materials. Ganda yan. Mga maraming Meron din akong naging rabbit. Ito, ma'am. Ayan na, water lily rin. Water lily rin to. So, yan ginagawa namin ganyan. Kano po yung ganito? Maabot ng 3,000. 3,000? Opo. Kasi ito lang po, ito, 700 na yung binila. Kasi dito na kumukupas. Opo. Hindi rin kinakalawang. Ano po ba ito? Metal din, kaya lang yung first class na metal nila na ginagamit talaga. So, this is from Tokyo.
Oo, Japan. Ito, ma'am, oh. Ito naman Explain yung niyo, mga... ma'am. Ipakita natin. Explain mo sa audience natin. Okay. Ito, water lily. Yun yung ganun. Okay, ito. Yung leatherized water lily. Okay. This is canvas. Canvas. Canvas na linagyan ng design ng mga dahon. Ito yung fossilized din to. Yung, hindi po, yung damo. Yung damo. Bulaklak ng damo. Meron ba tayong sample ng damo? Ito po. Ganito po yan. Oh. Yan, ganyan. Yung mga ordinaryong damo lang to. So, opo, dyan lang sa tabi-tabi. Ang ginagawa ko, nung may pasok yung mga bata, sige, ikuha niyo ako nito. Pag uwi niyo galing sa school, daan niyo dito, binibigyan ko silang pambaon. Okay. Yun. Para, tapos yung mga nanay naman nagpe-preserve. Yan po, gagawin kong... Ano to? Crochet po ito. Okay. Gagawin kong step in sana. So, yung nagagawa, nag-pandemic nga, di na stock, hindi na po. So, parang ganyan, no? Ito na yung ano niyan. Opo. Parang ganyan, ito yung... pinakang molde, ganyan. Pero anong raw material po ito? Ano lang po, lubid. Lubid lang to talaga. Yan, magiging ganyan ang itsura. Yan. So, this is my product 2011. At itong water lily na to, dalawang nakuha kong award. Most innovative product at saka most innovative designer. Okay. 2-in-1 sa Manila. Saan po yan? Manila Fame. Sa Manila Fame. Opo. So, nag-i-exhibit po kayo talaga? Before. Hindi na ako kayo. Ngayon, ayoko na. Bakit? Matanda na ako eh. Wala mo bang walang kayong anak na pinagmana? All of them are working eh. I see. Pero they help me creating my business. Na halimbawa, mami, sobra ka na sa finance. Sobra ng At one time, naloko nga po ako nung magpupul blast na ako sa shoes, naloko ako ng aking worker. Kasi yung worker ko, sabi ko, sige, kasi nanay siya. So, naintindihan ko yung pagiging nanay. Okay. You have to work there kasi may titingnan ka pang mga anak. Plus yung asawa mo, siya yung terno kayo eh. So, sabi ko, sige, diyan kayo sa bahay mo. So, i-finance ko lahat ng kailangan nila. Okay. Ay, hindi po nagkaigi. Ang problema nila, hindi sila gumagawa. Gagawa lang ilang piraso. In a span of a week, ang magagawa mo lang ay 7 piraso. Lugi na yon. Lugi na yon. Kasi, nung kami may gawaan ng shoes, sa isang araw, dapat may magawa kaming 100. At the minimum. Wow. Sa 4 na tao. May So, parang nananahe. 25. Hindi po. May nananahe. May nagdidikit. Okay. May naglalapat. Okay. Ibig sabihin yung nagbubuo, 2. So, parang production line talaga. Yes. It's a factory. Opo. So, sa 4 na tao, na nakaka-produce kami ng 100, sabi ko, hindi tayo pwedeng ganito. Kailangan, productive. So, ngayon, yung aking supplier ng materials, diretso sa kanya. Nakita niya tulo. Nakakatatlong deliver na daw siya. Palaging tulog, palaging nakahiga lang. So, sabi ko, paano kaya yung kompleto na yung materials? Ang mahal ng materials. Kasi ang ilinalagay namin, leather, ayoko ng synthetic. So, yung incorporation ng coco fiber ko is leather talaga. Okay. Para matibay, para tumagal. Alam niyo naman, isang ganun ng isang leather, 100 plus, di ba? So, bili-bili ako marami. Nandun sa kanya lahat. Pati mga hulmahan, bili lahat.
So, walang napoproduce na okay. Parang, di-deliver sa akin 7 piraso, 10 piraso in a week time. Sabi ko, teka, may problema tayo. Hindi ka productive. Ano kaya? Wala raw telepono, walang ganyan. Binili ko pang telepono. Mas maganda pa yung telepono niya sa akin. Para lang makita ko yung gawa niya, yung binigay kong design, kung na-execute ba niya ng tama. Kasi malayo. Gumaka eh. So, from here to Gumaka is 4 hours. Kaya hindi mo nakikita kasi malayo siya. Oo. So, before pandemic, ongoing ang business. Kumukuha po ako ng order, pero by order lang po, hindi... Custom made. Oo, custom. So, ongoing yung produkto na yan. Opo. Okay. Ito, ongoing to. Ayan. Yan, pakita natin. Sa camera. Ganda to. So, coco fiber to? Opo, yung pong pinakantapakan. Tapakan ng coco fiber. Opo. Ito, leather to. Opo, leather. Pero, papalitan namin ng ibabaw, yung iba. Ng ano, ayan. Yung ibang design. Okay, tapos, ayan. Yan. Ganda. Oh. Yan po Nakikita yan. mo, Mike? Yan. Ayan po siya mismo. Oo, ayan mismo. Coco fiber. Ganda, no? Ganda. Nasabi niyo po hindi po kayo, ay totoong leather po lagi ginagamit. Oo, yung ibabaw. Yan, leather yan. Wala na kasi akong stock kasi nga parang itinakwil ko na. Oo, ayoko na. Paano yun? Design naman yung business kung ayaw mo na. Kung ano, parang ayoko na mag-production, kung pwede magturo na lang ako. Kaya lang, ang tuturuan ko, yung talagang... Desidido rin. Kinukuha ko ng DTI, tuturo ako, community-based. Tapos pag alis ko, mag-i-stop na rin sila dahil wala silang puhunan. Kahit na sinabi ko, order ako sa inyo. Oo. Ma'am, wala naman kaming ganito, wala kaming ganyan. So, parang nakakalungkot na nagbigay sila ng impormasyon, ginising lang yung Yan ang problema sa gobyerno. Yes po. Naku po. Sir. Hindi, yun naman ang nakikita ko. Sabi ko nga, kung if ever meron sa gobyerno na magtatanong na kung anong problema, bakit hindi nag-work? Bakit nag-work? Hindi sasaksid yung mga tao Opo, na tuturuan? sasabihin ko naman yung talagang totoo na ganito. Naiiwan natin na hindi sila, wala silang... So, hindi sila na-empower? Oo, walang... So, anong solution? Kailangan po, meron silang iiwang materyales kami. Talagang para makapagtrabaho. Kung kailangan ng makina, dapat i-provide yung makina. I-provide yung makina na doon sa mga grupo para makapag-produce. Tapos minsan, kumukuha rin naman po ako. At minsan, tinatanong ko sila, anong ginagawa nyo ngayon? Bakit po ganon? Ang sinasabi nila sa akin, wala po kaming materyales Yun po. Ito po yung, pakita ko lang kasi dumaan. Yes, ma'am. Ito po yung coconut. Coconut? Coco shell. Coco shell. Okay. Hand-painted. Hinand-paint siya. Oo. Ang gumagawa po nito, masbate na. Okay. So, tinransfer ko na sa kanila. Fashion accessories naman ito. Okay. Yan po, mga gawa nila. Okay. Ang gaganda, no? Yan. Masbate naman po ito. Tinuruan ko sila. Okay. Tapos, pagkatapos nung iwan ko, huwag kayong tumigil magbukas ng magazine. Okay. Then, gayahin nyo. Oo. Gayahin nyo with your own materials. Yan po. Kita nyo po. Ganito po siya ang itsura. Coconut din yan? Opo. Ang galing, Ito po yung bangles. Ito yung mismong coconut,
Yung anong tawag dito, ma'am? Yung bao? Bao. Ang ginagamit namin dito, yung aborted coconut. Yung Hindi mga lumaki. nalalaglag. Aha. Yung hindi lumalaki. Oo. So, di ba yun, sisigaan na lang, Kaya maliit tatapon. to. Kaya maliit. Opo. Pwede naman po natin tong paliitin pa Oo. para magkasya yung gano'n. Ganda, oh. Fashion accessories. Yan po Pwede rin yung topic sa Pinoy How To. Actually, may topic Fashion, yung ganun. fashion accessories. Meron. yan po yun. Ito naman po ay dahon ng tubo. Yan, dahon Tubo. ng tubo. Opo. Pakita natin ulit, ma'am. Ito po, dahon ng tubo. Yan. Okay. Meron pa ba? Yan, mga dahon niya ng tubo. So, ma'am, ang sinasabi mo, pupunta ka doon, i-introduce mo yung potential Opo. na magde-demo ka, Opo. tapos binibigyan mo sila ng, o mag-isip kayo ano ang pwede niyong gawin. Ganun Opo. ba? Gawin nyo to, pwede nyong gawin to, pwede nyong ibenta, Oh. pati packaging ng produkto, tinuturo ko rin. Pati yung mga kliyente ko na gusto ng ganitong produkto, binibigay ko sa kanila para mag-usap sila at magkaroon ng negosyo. Medyo masalimuot. Hindi pa business-oriented ang mga tao. It's the same thing po. Ang problema ng mga farmers sa Pilipinas, hindi sila business-oriented. Yes. Kaya lagi silang nagkakaroon ng problema o lagi nilang sinasabi na problema yung market. But ang Yes. katotohanan dyan talaga, yung mismong tao, siya ang hindi equipped. Hindi siya ready. Hindi siya naturuan pa paano magiging isang negosyante. So, ganun din sa handicraft. Ayun, ang ganda oh. Shoes? Shoes na coco fiber. Coco fiber, ang ganda. Wow. Malaki na pong kinita nito. Wow. Kayo gumawa niya, ma'am? Pinagawa ko pero design ko. Mules, pambabae. Pwedeng Ang Export problema pala. ko Export. ay gagawa. kung sino gagawa. Dito rin po sa wallpaper, meron po akong kliyenteng Hapon Okay. na siya ay sole distributor sa US ng wallpaper. Okay. So, nagustuhan niya yung water lily ko kasi sila yung nag-test ng materials. Tinest nila sa fire, tinest nila sa water, sa Humidity. lahat po. Oh. Tinest nila dun sa Japan. So, after 2 years nilang na-test, kuha lang sila ng kuha pa konti-konti. Sabi ko, ano ba ito? Pa 10-10 metro lang. Ano bang gagawin nito dito? So, hindi ko alam na ganun sila Nagtetest kalaki. pala sila. Yung pala, nagtetest sila kung may kulay, anong magmamantsa ba, or what, kukupas ba, ganun. So, after 2 years nilang mag-test, binalikan niya ako. Can you give me 7,000 meters per month? Wow. Oh my God. Medyo nagulat Hindi ka naman po ready. ako. Hindi ako ready sa ganong demand. Sayang naman yan, ma'am. Sabi ko, Oh. naku sir, for now, hindi namin kaya yan. Ang kaya lang namin ay baka mga 500 to 1,000 meters per month. Oh. But if I am ready, I will call you back. Kailan nangyari yan? 2018? Ano? 2018. Hindi nyo yung nabinalikan? Hindi nyo sila nabalikan? Hindi ko siya nakabalikan. Lalo na ngayon. Oho, nagkaroon kami ng problema pagka kasi amihan, nasaan ang lili? Kasi yung lili sa dagat, Oh. lumilipat yan. Sa, let's say, Laguna de Bay. Ganyan. Aha. Oh. Halimbawa, ay nasa shore siya dito sa may Santa Cruz. Oh. Kung amihan, pagpalit ng panahon, lilipat naman siya dun sa kabilang shore, sa
Hala-hala. Oh, parang ganon. Ayan. Oo, lilipat ho siya. So, yung mga tao, hindi rin ganun ka-agresibo na, oo, maliit ngayon, pero lalaki rin yan in a way. Parang hindi pa sila talaga ready. So, kung ready na yung tao, anong disturbances nila, merong ano bang hindrance meron sila. So, pag-usapan sana, kung financially, ayudahan sana, para magtuloy-tuloy. Nakakalungkot. Yan pa yung mga realities, no? Na may mga potential. Yes. Yes, napakalaki po. Gaano nyo katagal, ilang taon ang ginugol nyo developing new products out of the raw materials na waste supposedly. Bago ko po isinali ito sa Good Design Japan Good Design, ay pinag-aralan ko siya ng about 2 years. Okay. So, yung nakagawa ako ng produkto, gagawa ako ng 4, isa sa ulanan, isa sa loob ng bahay. Nagtetest kayo? Nagtetest po talaga ako. At ang ano ko, kung anong sabihin ng kliyente, kailangan masagot ko siya. Okay. Yun anong tanong nila? Bawat tanong nila, masasagot ko sila. Kagaya yang bagaybay, anong kanya? Twigs. Twigs to? Nang coconut din to? Apo. Yan twigs, po ay... ito po yung buko, yung stalks. Yung stalks ng buko, kung saan makikita mo yung bunga. May stalks po yun. Ito po yun. Yan ay more than 10 years na. Ito? Yes. Sa'yo? Ito, yes, apo. Wala pa po yung gamot. Wala pang preservative. 10 years, inabot na ng 10 years. Apo. Ano pong gamit nito? Kurtina? Ginagawa po namin, linalagyan namin ng design, parang table runner. Table runner. Tapos may placemat na katerno, ganyan. Yun po yan. Wala pa yung preservative. Kung tinan nyo, kasi ang nasisira, yung mga tali. But the twigs, intact siya? Hindi po. Talagang ma-intact. Kasi ang ginagamit namin dyan, pag kumuha ka ng buko, pipili ka nung twigs na green pa. Okay. Yung green na twigs, yun ang patutuyuin mo. Huwag kang kukuha ng brown tuyo na kasi malutong na yun. Pag kinuha mo siya ng green, ibinilad mo, okay lang yon, makunat yun. Kumbaga, mapeflex mo yung mga... may mga technology na involved para maka-derive ka sa mga tamang... Okay, paano mo natutunan lahat to? Being a fine arts, fine arts major, ganyan. Opo, ganito po yan. No connection with my course. Ganito po. Kasi nung maliliit pa kami, elementary kami, meron kaming gawaan ng shoes. May shoes. So, si Imelda Marcos wants Water Lily to utilize. Okay. So, sumali yung nanay ko sa programa nila. Okay. Ang ginawa niya, nag-braid ng water lily, ilinagay sa takong. Okay. Kasi yung tsuhin ko, manggagawa ng shoes. So, yun ang ginamit naming materials. Kaso, pag-deliver namin sa Rustans, half of the delivery, inamag. Kasi walang preservative. Okay. Hindi nalagyan ng preservative yon. So, from then on, naapektuhan kami dahil wala kaming baon. Alam mo yun? Yung pagpasok mo, imbis na 10 centavos ang baon mo, 5 na lang, or padadalhan ka na lang ng food. Parang ganun. Yun yung nangyari sa akin. So, ang nangyari, nalugi? Hindi ganong kalugi. Pero, pangit tingnan yung may ibinabalik. Half of the delivery is binalik sa amin. Kasi inamag. Okay. So, anong gagawin din namin doon? Yun ang... So, hindi nyo napag-aralan? Noon.
So, well, ito yung mga nauna kasi. Oo. Okay. Nung lumaki na ako, sabi ko, itong water lily to, malaki ang kwento sa buhay namin po. So, ginawan ko ng paraan, hinanapan ko siya with my spare time. Okay. Kasi may asawa na ako, may anak na ako. Hindi po ako nag-work for almost 20 years. Kasi ayaw ng asawa ko na mag-work ako. Okay. Concentrate on the kids. Okay. So, hinayaan ko naman siya dahil kaya naman niya kami buhayin. Oo. So, yung spare time ko, ginugol ko sa pagka-craft. Okay. Hindi pa rin maalis sa ano mo yung paggagawa ng craft. So, nung nakitaan ko siya, okay, maganda to. Okay, maganda to. So, nag-isip ako, tinanong ko yung asawa ko, paano ko ito mapipreserve na hindi aamagin? Pero hindi hazardous. So, my husband is a food technologist. Okay. Siya ngayon ang tinatanong ko, paano if I use this? Paano if I use this? Sabi niya, yan, sige, pwede yan. Ganun. So, ginamit ko. At nakakuha kami ng finishing na food grade. Hindi naman actually food grade, kundi galing sa natural materials, kundi sa sap ng halaman. Okay. So, yun yung ginamit. preserve niya. Opo, yun yung ginamit namin mag-asawa. Kino-culture namin. Tapos, nasaan yun? Yung ating lignin. We call this lignin. Okay. Yan. Ayan, ako, trade secret to. Trade secret ni Ma'am to. Yan po yung aming, Yan yung pinagbabain nyo. Ito, isipin nyo to. Ah, This is already 7 years or 10 years. Sira na yung gilid, but Okay. this one is bumbuo pa. parang bago. Parang bago. So, ito yung pinaka-coating mo. Yan po, yun. Yun, yung ano coating. tawag mo naman? Lignin. Lignin. Which means sap materials. Okay. So, Yan. ito po Trade yun. secret ni Ma'am yan. Dinevelop mo to. Dinevelop mo tong sarili para ma-preserve po yung mga produkto. Hindi papasukin ng insekto yan. Ito. Kahit amag ayaw. Ito, wala itong Baka balot. citronella base yan, ha? Ito, wala ito. Wala to. Walang finishing wala. na ganon. Wala siyang pintab eh. At saka tingnan nyo, inaano siya ng binubutas ng insekto. Ngayon, kung may lignin siya, wala siyang butas. Kahit anay. Oo. Maganda mga placement, no? Nung una, benta ko lang to 50 pesos. Noon. Ay ngayon, anong Hindi value ko na na po nito? alam. Hindi ko na po alam. Hirap sa materialis po ngayon. Noon, ang bili lang namin ng materials is 25 centavos per stalks. Ngayon, 50. Nung huli natin last year, 50. Ngayon, hindi ko na alam. Tapos hindi pa tuyo. Tutuyuin. Okay. Siya po yung number 1 maker ko ng leatherize. Ng leatherize. Apo. Ma'am, napaisip tuloy ako. Kasi sabi mo, ang raw materials ng water lily, walang stable na source. Kasi nga kamo, kung doon sa Laguna Lake, umiikot-ikot siya. Di ba? Baka may potential na i-farm yung water lily. Pwede naman. Pwede po. Kasi tinuruan ko na rin yung mga tao, lagyan nyo ng peg. Tusok dito sa para may harang. Tapos lalagyan lang ng tali. Oo. Dito sa kabilang side, hindi siya aalis. Parang fish pan. Opo. Fish pen. Opo. Ayaw nilang gawin. Sabi ko, ano bang problema? Ang ginagawa ko, di ba, yung Candaba. Candaba, San Fernando. Galing na po ako dyan. Nagturo ako. Ang naging successful lang ng maker ng water lily is sa San Miguel, Bulacan. Okay. And San Fernando, Pampanga, which is Fernandinos. Fernandinos? Yes, ako po ang nagturo doon. Okay. Tapos, Kamusta sila? Malalaki na sila ngayon? okay naman po. Nakakagawa sila ng shoes, nakakagawa sila ng placement, nakakagawa.
Yung isa ay sa Kuyapo, Nueva Nueva Ecija. Naku, talaga pong bundok ang aking pinupuntahan para lang makapagturo. Kayo ma'am, willing pa rin kayo magturo sa ngayon? Yung mga makakapanood sa atin ng mga LGU or Opo mga naman. private sector, gusto nila kayong itap? Pwede naman po. Pwede pa rin? Pwede naman. Kaya lang, sa akin na mag-manufacture, ayoko na. Ituturo mo na lang yung skills mo. Kasi parang walang magmamana sa anak ko eh. Oo nga. May kanila silang work. So, ituturo mo na sa akin tong sekreto na Sabi ko nga doon sa mga tao, lahat tuturo ko sa inyo, lahat tuturo ko, process ng paggagawa, etc., etc. Wag lang ito. Ito na lang itira nyo sa akin. Okay. Kasi, kung ayaw man gumawa ng mga anak ko, pwede naman silang gumawa ng chemical. Yun ang magiging business. Yun ang magiging business nila. Tama nga naman. Yung mister ko, siya magtuturo sa mga anak ko. Ayan. Yan So, po. ayun nyo na yung production side. Oo. But the raw material para magawa nila yung produkto nila. Yes, Pwede kayo willing po. maging supply. Yes. Ayan. Tapos, kung Fair enough talagang naman po yun. Huwag nyo naman natin hingin lahat kay mama. yung market po, pwede ko rin kayong tulungan sa market. Kasi, since kilala na po ako internationally, yung pong gawa ko, kung gusto kong i-export, Kaya pa rin. binigyan po ako ng good design, ng parang stamp na ilalagay mo yung G-mark na tinatawag. Okay. So, yung G-mark na yon, pag sinabing G-mark, high quality yung product. Yun po yun. So, yun po yung na pwede nating. Tsaka yung design center, pag sinabi nila, Red Palm yan, ay ano yan, magandang klase. Maburiri yung may-ari niyan. Parang gano'n. So, meticuloso ang tawag nila sa akin. Meticuloso when it comes to design, sa quality. Meron akong kliyente na nasa California. Nung nakita niya yung product ko, sabi niya, meron pa ako niyang produktong yan na ginawa niya. It's almost 10 years already and still alive. And still working. So, magandang klase ang gawa ng Red Palm. Parang ganon. Okay, thank you. Thank you naman, di ba?